Last month nagkaroon ako ng rapture vision ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Last month pa yun kasi nag-aalangan talaga ako kung i-share ko ba itong panaginip na to sa mga tao. Kasi alam naman natin yung mga tao, baka sabihin lang nila, panaginip lang. Pero di natin alam, 'di ba? Ano ba talaga yung purpose ng panaginip? Kahit nga mga scientists, 'di ba? Di nila 100% sure kung ano talaga yung nilalaman ng hiwaga ng panaginip nating mga tao. Pero naniniwala ako ang panaginip ay binigay sa atin ng Diyos, regalo sa atin ng Diyos na puno ng hiwaga. Sa rapture vision na nakita ko sa loob ng panaginip ko last month, nasa loob ako ng bahay at sa labas ng bahay namin sumisigaw yung isa sa family member namin dito sa bahay na nakatingala sa langit. Sinabi niya na ano yung mga taong nagkakatipon dun sa taas. Sumisigaw siya, nakatingala sa langit. Ano yung mga taong nagkakatipon dun sa taas? Pero sa akin, alam ko na agad sa loob ng panaginip ko, sa loob-loob ko, nagaganap na dumarating ng Panginoong Jesucristo. Tulad ng sabi sa Bible, sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna, pagkatapos tayo namang buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. So ayun yung nakikita ng kapatid ko. Nakikita niya yung mga tao nagkakatipon, ibig sabihin tinitipon na ng Panginoon ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. So ako naman, alam ko yung moment na sumisigaw siya dun sa labas, naramdaman ko sa sarili ko na hindi na ako tatagal dito. Segundo na lang aalis na ako. Kaya nung unti-unti na akong lumalabas sa bahay, naramdaman ko talaga yung naramdaman ko talaga umaangat. Sobrang bilis ng pangyayari. Unti-unting naa-ascend na ako, ititipon na din. Pero no moment na yun, nakaramdam din ako ng lungkot dahil naiiwan sila. Hindi lahat ng mga family member namin ay nasama sa pagdagit ng Panginoon. May mga naiwan. Umiiyak ako nun sa panaginip ko. Umiiyak ako na bumalik dito sa lupa. Umiiyak ako na pumasok sa bahay, tapos sabi ko sa kanila, sa mga family member ko, bakit hindi kayo naging seryoso? Umiiyak ako nun sa kanila dahil hindi sila naging seryoso. Kaya kung ikaw may family member ka na alam mong parang hindi sumusunod sa Panginoon, nasa maling landas, mas maigi pang mag-invest ka na agad sa kanila ngayon sa panalangin. Idalangin mo sila sa Panginoon na maligtas at unti-unti mong bahagian ng mga magandang balita tungkol sa Panginoong Jesucristo para maligtas sila.